Oh, bira na tayo. Yung mga birador dyan, ha? Oh. Sabi rito, Marcos dives deep. PH nears first submarine deal with Socor's Hanwha. Nako, gandang balita nito. Pero, dapat wala ng pero. Napakagandang balita. Pero talagang kinakastigo. No? Mahirap man sanang wag na sana tayo magpero-pero, pero talagang madaming kumakastigo. Sabi rito, President Ferdinand Marcos Jr. inch closer to equip the Philippines with its first ever submarines, holding high-level talks with South Korean defense giant Hanwha Ocean on the sidelines of 2025 Asia-Pacific Economic Cooperation, yung APEC Summit. Isa to sa mga maikakahon, no, ng ating mahal na Pangulo pagdating sa mga kanyang pagbisita, no, diyan sa APEC Summit. So napakaganda niyan, no, para sa ating lahat kasi hindi lang sa pagpupustura na kung saan nagpapakita tayo na ini-improve natin yung ating depensa, pero talagang para malaman din, no, ng mga karatig bansa natin na easy lang. Meron din kaming ganito. Huwag nyo kami masyadong binabraso. Parang ganon. Ganon yung ano yan. Sabi, the discussion focus on Hanwha's comprehensive proposal to assist the Philippine Navy in establishing its long-envisioned submarine capability, a certain piece of Marcos' self-reliant defense posture program amid growing tension in the West Philippine Sea. Under the plan, Hanwha offered support not only for the acquisition of submarines but also for the creation of critical infrastructure, a dedicated submarine base, a local maintenance and repair hub, and an advanced training facility for Filipino sailors using modern simulators and integrated command system. Galing, di ba? Hindi lang submarine yung ating ma-acquire, kundi yung base, pati yung simulation, yung training. Di ba, kung inyong maaalala, no, 3 months ago, parang we are just dreaming of this. Merong mga talks. Hindi ko alam kung, I can't really remember kung ano yung nakaraan na kinakausap nila. Pero siguro, since the Philippine initiated na, gusto namin magka-submarine. Di ba? Ngayon, siguro nadagdagan yung mga nagbibid or nakikipag-negotiation sa ating bansa para mag-provide, no, ng submarine, no? Napakaganda. Sana wag lang kastiguhin ng mga iba nating kababayan. Pero yan ay isang magandang panimula, no, para pagdagdag sa ating depensa. Sabi dito, under the plan, Hanwha offered support and Hanwha also outlined the possible deployment of its KSS 3rd PN submarines, state-of-the-art vessels powered by lithium-ion batteries for longer underwater endurance and stealthier operations. Tahimik to. Tahimik. Equipped with advanced sonar and combat systems. If realized, the partnership would be a landmark in Philippine Navy history, finally granting the country undersea warfare capability after decades of aspirations. Dati, iniisip-isip lang natin yan. No? Parang sana magkaroon tayo. Ngayon nandyan na. Yung ating mahal na Pangulo, sinakatuparan na yung ating pagnanasa na magkaroon ng submarine. Talks are still being finalized, no? Pero sana even bago matapos yung next year, birahan na. Tagal ni Boss Jordan G. Sabi rito, if realized, the partnership would be a landmark in the Philippine naval history, finally granting the country undersea warfare capability after decades of aspiration. The talks build on South Korea's expanding defense cooperation with Manila following previous deliverables of FA-50
fighter jets and naval assets, a relationship that has grown stronger under the Marcos administration's push to modernize the armed forces of the Philippines. Kaya, no, equip na yung mga kasundaluhan natin. Kaya huwag kayong umasa, lalo na yung mga gusto mag-destabila ng ating pamahalaan. Tayo ay ang ating administrasyon, ang administrasyon ni PBBM ay patuloy na pinagkakatiwalaan ng mga sundalo, no? Una na diyan, syempre yung karagdagang pagtaas ng kanilang mga allowance. Syempre, andyan na rin yung patuloy na pagbibigay ng mga magagandang equipments para well-equip ang ating mga kasundaluhan. Hindi nyo na kami pwedeng maliitin. Parang ganyan yung gustong iparating sa atin, no? Ang ganda nito, napakaganda. So, kung magkakatuluyan yan, napakaganda para sa Pilipinas. Diyan lalong-lalo na, no, na diyan sa nagiging okay na sitwasyon diyan sa South China Sea. 'Di ba? Bagamat nagiging okay na, nagkaroon na tayo ng mga more than 10 successful mission ng re-resupply doon sa ating nakasadsad na barko diyan sa Bajo de Masinloc, no, yung Sierra Madre. So etong submarine na to, no, magiging baka maging simbolo pa yan ng mas payapang pakikipag kapitbahay natin sa mga kapitbahay natin diyan sa West Philippine Sea. Oh, pwede nilang tawagin yang South China Sea, pero sila lang 'yon. Pag Pilipino ka, angkinin mo yung atin, 'di ba? Pag sinabing banda dyan sa Bajo de Masinloc, West Philippine Sea yan. Huwag kayong makukulit. Amin yan. Ganun yun. Huwag kayong nagpapaniwala kay Marcoleta. Nakita nyo ng tay-tay. Huwag kayong masyado nagpapaniwala na imahinasyon lang yan. Naguni-guni. Gawa-gawa lang natin. Hindi. Andyan yan. Kung kayo ba maliligo sa Palawan, gusto nyo bang tawagin na ano? Ay, sarap. Dito kami naliligo kami ngayon sa sa South China Sea. Ganun ba yun? Di ba? Mas masarap na tawagin na West Philippine Sea yan. Oh, saan kayo naligo? Dito kami sa Palawan ngayon, sa West Philippine Sea. Kaysa sabihin na South China Sea, di ba? Yun ang Kaya lang, marami talaga tayong mga bugok na kababayan. Di natin yan, di natin kontrolado yung ibang kaeng-engan ng mga kababayan natin.